Nag-umapaw ang Mandaluyong City College of Science and Technology Gymnasium ng mga benepisyaryo ng libreng bigas sa ilalim ng programang Mula sa Puso para sa Pamilya ng Administrasyong Bongbong Marcos. Si First Lady Lisa Araneta Marcos ang nanguna sa pamamahagi ng tig 10 kilong bigas sa bawat benepisyaryo. Nakatulong niya ang bagong talagang Cabinet Secretary, si Attorney Benhar Abalos, Mandaluyong City Mayor Carmelita Menchi Abalos at Metro Manila Council Chairman at San Juan City Mayor Francis Zamora. So, nandito po ako ngayon para ibigay yung mensahe niya at magbigay ng konting tulong, konting bigas. Alam ko mahirap yung panahon ngayon. We cannot eradicate poverty 100%. But sana this little rice that will be given 4 times from my husband is sana hopefully it will make things easier for the next couple of days. Nakihalubilo ang unang ginang sa senior citizens, persons with disability at jeepney drivers at inalam ang kanilang mga karaingan. Sa lungsod, tinatayang 70 million pesos ang inilaan para pambili ng toneladan bigas sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF ngayong taon. Sinabi ni Mandaluyong City Mayor Menchi Abalos, hindi matatawaran ang naitutulong ng libreng bigas mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga benepisyaryo sa kanilang lungsod. Actually, napakalaking tulong para sa amin, lalo-lalo na sa aming mga kababayan, na magkaroon ng ganitong programa ang ating national government, lalo-lalo na binibigay ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Kasi, sa totoo lang, sabi nga namin ni Mayor Francis, bigas lang ang laking bagay na hindi na hinintay ng ating Pangulo na kami ay lumapit sa kanila. Sila na ang nagbigay ng kusang loob para sa aming mga LGUs nang makatulong naman sila na direct sa mga tao. Ipinabatid ni Mayor Abalos na may distribution din ng libreng bigas sa 27 barangay sa lungsod para sa 25,000 beneficiaries na kinabibilangan nga ng senior citizens, person with disability, at tricycle at jeepney drivers. Posibleng madagdagan ang ibinababang pondo ng Malacanang sa mga lokal na pamahalaan sa susunod na taon, sabi ni Mayor Francis Zamora. At anya, ang tanging bilin sa kanila ay ang maayos na paggasta nito. At sabi basta gawing maayos ang implementasyon ng ating Local Government Support Fund ay maring next year ay bumalik ito sa budget at maring dagdagan pa. At ako nga po, sa totoo lang, kung ako tatanungin nyo, ngayon pa lamang ako'y nakikiusap na sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. on behalf of all the local government units in the Philippines. Sana po mapagpatuloy ang programang ito, sana po madagdagan pa ang pondo kasi kitang-kita po natin na ito'y umaabot po sa lahat ng mga lokal na pamahalaan sa ating bansa, mga lalawigan, mga lungsod, mga bayan. Yung bigayan ho ng bigas ngayon dito sa Mandaluyong, hindi lang po sa Mandaluyong nangyayari yan, hindi lang po sa iba't ibang barangay ng Mandaluyong, sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. So talagang ramdam na ramdam po ng mga pamilyang Pilipino ang Local Government Support Fund, lalong-lalo na ang programa sa bigas na 4 na beses po ipapamahagi sa mga benepisyaryo sa taong ito. Samantala, ipinaliwanag ni Cabinet Secretary Benhar Abalos ang job description ng pwesto na ibinigay sa kanya ni Pangulong Marcos Jr. Yung sa akin, ang talagang naka-job description sa akin is that parang ako yung troubleshooter. No? Ako yung conduit ng Pangulo sa lahat ng local government unit, sa lahat ng NGA, political organization, stakeholders in short. No? Pangalawa, hindi lamang yun, to make sure that the programs na ginagawa ay talagang tama at nararamdaman sa baba. No? In fact, ako mag-head ng tinatawag na STAR. Ano yung STAR? Ito yung Strategic Action and Response Center. Under nito, yung Presidential Help Desk, yung Presidential Action Center, yung mga reklamo, no? Yung 888, tayo rin yan. Yung mga humihingi ng tulong, yung sa letters of guarantee, yung mga nagpapahospital, yan sa atin yan. So gagawa tayo ng paraan na maramdaman ito ng Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa baba. Dagdag ni Abalos, pinatitiyak sa kanya ng punong ehekutibo na nararamdaman ng gobyerno sa kasuluk-sulukan ng Pilipinas. We have a president that listens, na nakikinig at gusto niya na may action on the ground. No? So ganun po ang magiging papel po natin.
Okay. In short, sir, kayo magpaparamdam na may gobyerno po. Well, in short, parang, ganun na nga yun, no? Na para tayong, mag-a-assist sa Pangulo, no? As he may direct, tayo maging coordinating, with the national government agencies, LGUs, etc., etc. John Escocio, nag-uulat para sa Inquirer.